Hey! Angas! Ayun, binuhat na lang. Ay, namatay? Mukhang namatayan. Ako, namatayan na si sir. Umiiwas yung mga sasakyan dito at mukhang tumirik pa itong isang van. May tubig pa rin kayong dadaanan, dalawang sakay pa. Alright, nandito tayo ngayon sa kahabaan ng MacArthur Highway at sa ngayon ay nandito tayo sa Barangay Santo Domingo sa Pampanga. Dito sa likuran ko ngayon, medyo may tubig na, no? Pero ayon sa mga taong naghihintay ngayon dito is mas malalim pa daw banda doon. So pupunta tayo ngayon sa bandang Apalit. Nagtatawid po ng maliliit. Kaya nino, Okay. Kaya pala kolong-kolong sir. Ayan, tulad si sir, nagpatawid siya ng Sa Pampanga. Ingat sir. Ayun, magkano po yung pamasahe sir? Magkano kasi, boss? 500, okay. Sakay tanong motor yan sir. Oo. Paano kung tao yung ihatid sir? Ganun din. Tao lang, boss. Okay. Hindi ko lang alam, boss. Sa bagay pwede naman lakarin, di ba? Nag-ano lang kasi kami, boss eh. Caller lang dyan, boss. Okay po. Traffic lang ba? Ayun meron pang tumirik mukhang inabutan yung air filter niya. Yung air cleaner sir. Ayan sila, pwede nilang ipahatid sa mga nakakulong-kulong itong scooter nila ngayon. Ayan si sir, biyahero sila. Mukhang pupunta sila ng south. Ako hindi kaya yan, at saka yun, idudupog din na yan. Dating nyo dito sa Camilla, may tubig pa rin kayong dadaanan, dalawang sakay pa. Kaya maganda yan, idiretso na ninyo hanggang Apalit. Para safe yung motor nyo. Kasi kung nagsasakay din kami, yung may kakayanan hanggang Camilla Home lang, 300 yung bayad nila. 300 lang. May dadaanan pa silang dalawa pang malalalim na tubig. Kaya ngayon, diretso na yung sakay namin hanggang Apalit. Kaya po sinabi niya 500 po. Kasi babalik pa kayo eh. Siyempre, Wala na po kaming sakay. opo. Ay, may sakay pang alaga si sir. Basta naman po tumiri kayo sa gitna. Mas mahal po yung gastos ng inyong mga motor. Ang gaganda pa ng motor nyo. So yung kolong-kolong nila is naka-open. Mas madaling isakay. Ito yung Aerox, so isasakay nila ngayon. Wala rin silang ibang choice kasi baka tumirik sila dyan. Mas malaking abala, di ba? Hello! Saan yung biyahe nyo, sir? Sa Bulacan pa po. Okay. Nanood po ko yung vlog nyo. Ay, thank you po. Raider po. Opo. Si Rin. Opo. Hello po. Idol. Ingat po kayo. Hello po. Ingat po kayo. Kasama pa kami nga. Oo nga po eh. Saan po biyahe ninyo? Galing po kami Pangasinan. Oh, layo. So ito po yung pinakamalalang baha siguro. Meron din. Di po dyan. Meron sa kabila. Sa Apalit Yung pa. boundary lang San Simon Apalit. Ay, okay. Kasi nung unang punta namin, nakasampa na siya sa garong. Ay. Ayun, may ginawa silang rampa. Kahoy. Itong nakaraan. Malalim. Saan po? Diyan sa may boundary. Pag mo lang Apalit, tas boundary na San Simon Apalit. Okay. Nakasampa na siya sa garong. Aabutin pa rin niya yung... Butin pa rin, Ayun, yung click, sinakay na. Ang lakas din ng Euro, Yung gamit ni Sir, pambaha, Sir, puro lang sa kalam. Oo nga. Ingat po. Ito yung Aerox, sinakay na, Ayan, tinali dyan sa harapan. Ingat kayo, sir, ha. Ito naman, Barako 175. Ngayon, binuhat na lang. Alright, ngayon, subukan nating tumawid gamit itong KTM 390 Adventure natin. Ayan na. Ay, malalim nga. Tapos, dito tayo sa likod ng truck para yung wave ng tubig mula sa pasalungat na mga sasakyan is naharangan ng truck ko. Kasi matatangay tayo dyan, lalo't nakasingle lang tayo. So, yung aking gulong is nasa bandang kalahati na ng hub yung lalim, pero maiksi lang pala yung may tubig. Okay, so nakatawid tayo. Ingat po. Ayun si sir, ano kaya nangyari? Ayun din rin niya yung filter niya, Kumusta po? Okay lang? Ay, namatay? Ay, oo, na ganun. Saan po yung biyahe nyo, sir? Walang sa palit. Ay, palit lang po. Benta ko lang yung dahon. Ay, yung dahon po, yan. Sige, sir, ingat po kayo. Apo. Hey! Angas! Ingat kayo.
Nakilala ako ng mga namamasadan. Ito na yung Santo Domingo. At ito yung stoplight. Ayun yung simbahan nila. Mukhang baha dito sa loob nila oh. Ayun oh. Lakas talaga ng mga tricycle, no? Sila yung number 1 mode of transportation ngayon dito. Ito na yung CDCP at ito yung tinatawag na San Simon Tollgate. Mula doon sa isang baha doon, ito na yung sa San Simon. At pagkatapos daw dito ay baha ulit papunta ng Apalit. Kaya yung iba sinusulit na nila yung pagsakay ng motor mula doon hanggang sa Apalit. Hello po! Sir, mula dito hanggang Apalit naman, magkano po sa inyo? 500 po, boss. Ah, pareho lang din po, no? Opo. Pero pwede po ninyong itawid hanggang dun sa lagpas ng malalim na yun, ano po? Opo. Ayun. So itong nakikita nating kalsada na ito ay MacArthur Highway papunta ng San Simon, Pampanga. Ayan, mula dun sa pwesto ko, ay kung makikita ninyo is baha, no? So nakikita pa rin naman yung guhit sa gitna ng kalsada. So yan yung indikasyon na hindi pa ganoon kalalim ang tubig. At pagdating dito, ito yung kanto ng CDCP. May stoplight dito at kapag kakaliwa ka, ay yan yung exit ng San Simon Tollgate. Banda roon. Ayan. So yung expressway ay ayun. Hanapin naman natin kung saan umabot ang baha mula dito sa San Simon. So siguro mga 100 meters mula sa stoplight ay tuyo na naman. Forward po tayo ng konti, meron tayong nakikitang baha na naman dito, no? Konti lang naman ang baha sa part na ito at patuloy na dire-diretso lang yung biyahe ng mga motor. Thank you po. Thank you po. Yuhu! Ayan, daan na lang tayo pag meron tayong kasabay. Ayan, malakas yung wave. Buti medyo mabigat yung motor. Ayan, kung yung tricycle kaya niya, malamang kaya din ng KTM natin, no? Ayun, namatay lang si sir. Hindi lang tayo pwedeng huminto kasi bababa na yung paa natin eh. Ayan, may nagtulak na. Ito, lalim eh, no? Pero sa totoo lang, kita pa naman yung guhit ng kalsada. So mukhang okay pa naman. Nakakatakot kapag hindi mo nakita yung guhit sa kalsada. Kasi nakakapagod naman kung maglalakad ka papunta dito. Ayan, basta kaya ng tricycle, kaya din natin. Yan lang ang indikasyon. Pag nakatawid sila, ingat po. Pero kung sa lugar na wala kang nakikitang tumatawid, medyo nakakaduda lang. Siyempre hindi ka sure. Ito, raider naman, oh. Diba? Kayang-kaya. Lakas. Ingat. Ingat po. Ayun, oh, click, oh. Nakatawid, oh. Yun. Yung iba, diskarte, tinulak na lang nila yung motor nila sa gustuhan nilang makatawid, no? Kesa naman humigop siya ng tubig. Ayan, ang dami ring mga naka-tricycle dun, oh. Ayan, ingat po. Ingat. Ayan, oh, mukhang namatayan. Namatayan na si sir. Ito lang tayo sa gitna at kalahati na siya ng gulong ng M3, oh. Ayan, kayang kaya pala. Yung filter kasi ng badya is nasa taas. Ayan, good idea. Tinulak na lang ni sir. Ito rin si sir. Yan, sila naninigurado lang. Okay nga naman yun kesa pasukan ng tubig yung makina, diba? Ayun, ayaw mag start ng raider. Ingat po. Ito naman yung isa sa tapat ng LTO at yung Municipality Hall ng San Simon, Pampanga. Ito medyo mababaw lang. Alright, katawid tayo. Siguro kung magtutuloy-tuloy pa rin ang ulan, tiyak na mas tataas pa ang tubig dito. So dito mukhang mas malalim dito, ah. Pero may mga tumatawid pa rin na mga tricycle, so goods pa rin tayo. Ang delikado lang dito is may mga potholes kasi sa kalsada. Daan po. Ingat po.
Alright, para sa mga gustong tumawid dito at medyo mababa yung kanilang mga sasakyan, ay hindi ko masasuggest. So kung napansin nyo, walang dumadaan na kotse, puro mga diesel engine pa yung nakita natin, no? Dahan-dahan lang tayo, may tao dito sa gilid eh. Eto, sobrang lalim na. Yun ang pinakamalalim na naranasan ko ngayon dito. Nakatawid ang aking KTM, umabot na sa aking tangke. Ito naman yung Camellia. Dito malalim din pero maiksi lang siya. Gaya ng dati, nakatawid yung tricycle. At tatawid din tayo. First gear dapat. Medyo high speed yung motor ko sa first gear, kaya parang nahihirapan siya pagka low speed at low RPM. Kaya nire-release ko yung clutch ko para may buwelo ako pag aarangkada. Ayun, namatayan lang si sir. Ayan, meron ng hukay. Dito ang banda marami na, lalo na sa bandang Apalit, no. Release clutch lang ako kasi pag ni-release ko yung clutch ko, ang bilis ng under niya, tingnan nyo, oh. Kaya pahinto-hinto lang or bawas-bawas lang ng speed. So dapat mga ganitong kabilis lang, dahil kapag sobrang bilis natin, baka maabutan yung filter ko sa may tangke. Release lang ganyan, no. Buti yung tambucho ko mataas din, no. Anong tricycle, basic na basic lang, 'di ba? Mukha lang nakakatakot kasi single yung motor natin, 'di ba? So parang gumigewang-gewang siya kapag ka naaalon. Kapit ka, anak. Hello! Ang dami nakakilala, eh, no? So yung mga decambio mo to, walang problema dyan. Lalo na sa mga naka-clutch. Naku, bumalik si Zero. Okay, ito na yung pinakamahirap sa daan na to, no? May mga hukay dito, no? So ginagawa pa yung kalsada dito, kaya puro bako-bako yan. So dito tayo sa gitna ngayon. Ayan, dito tayo. Nahirapan yung ano, nahirapan yung buti pang off-road yung motor ko. Okay, alamin naman natin yung sitwasyon dito sa may Apalit, at yan po yung top view niya. May mga motor pa rin dumadaan, so hindi pala ganun kahaba yung may baha dito, no. Okay, mabagal lang ang takbo nila at mukhang pantay naman yung kalsada, walang masyadong butas, no. Meron lang mga humihinto. Ang siguro nakikiramdam muna sila, no, kung may madadaanan silang lubak. At pagdating dito sa kabilang side naman, ayan, dyan natin makikita yung sira-sirang kalsada, no. So umiiwas yung mga sasakyan dito at mukhang tumirik pa itong isang van. Ayan, tinutulak nila. Ayan, ganyan po grabe yung kalsada ngayon dyan. Nabutas-butas po siya. Nabuti na lang, hindi yan natatakpan ng baha. So pagdating dito, ayan, sementadong part na yan. At ito medyo malalim ang hukay dito, eh, no? Putol na yung kalsada dito. Ito yung part na may aspalto. At ito naman yung Jumbo Genera. Papunta tayo dun sa may intersection ng Apalit. At dahil bagong gawa lang din ang kalsada na to, ayan, maayos-ayos at walang baha tayong nakikita ngayon. Nandun na yung Jollibee. Ayan. At pag diretso natin dyan towards Kalumpit, Bulacan na yan. Alamin naman natin ang experience dito sa kalsada mismo, no. Kapag tinitignan natin sa taas, kala mo parang okay lang, no, pero may halong kaba talaga. Isipin mo, hindi mo nakikita yung ilalim niyan. Yun ang nakakatakot talaga. Paano kung mabigla tayo dito, di ba?
Ayun, lakas di sir, oh, di ba? Parang wala lang, oh. So ito lang yung baha talaga na sinasabi nila, no. Yung nga lang sa iksi nito, hindi ka nga lang makakatawid, eh, no. O, tignan natin kung may tao sa sidecar. Wala naman. Overtake tayo. Dito ang baha talaga, oh. Ngayon, yung iba sinakay na nila. So meron pa rin namamasada dito. Ang daming kolong-kolong pala, oh. Ah, may nagta-traffic, oh. Yung iba pinapadaan nila doon, oh. Ah, mukhang nasiraan yung truck ba? Pero umaandar naman yung makina, ano. Siguro kumukuha lang siya ng buwelo. Naku, ito na. Okay. Ayun na. Malalim siya, ha. Tinitingnan ko lang yung sa sasakyan. Okay. Stable naman yung sasakyan, hindi siya nauga-uga, kaya mukhang pantay naman. Let's proceed naman sa intersection ng Apalit. Dito sobrang tuyo at 30 minutes na rin kasi hindi umuulan. Pero sa bagal ng pag-drain ng tubig sa kalsada, may naiwan pa ring bakas ang bagyo, no. Yung sirang kalsada dito matagal na rin yan. Buti nga itong part na to bago na, eh. Kung saan yung maraming tao, yun ang inunan nila. Ito na yung mismong sentro ng Apalit or yung palengke nila. Ito na yung ginagawang bagong palengke. Gawa sa bakal pala, oh. Right, ito na yung simbahan ng Iglesia ni Cristo. Pag tumuloy pa tayo dyan, kalumpit na. Ito na yung tulay na nagdudugtong sa Pampanga at Bulacan, eh, no? So ayun yung ginagawang release ng tren. At malakas pa rin yung agos ng tubig papunta doon. Ang tawag dito sa lugar na to is Kapalangan. Right, ito na yung boundary ng Bulacan to Pampanga. Ayun yung arko, Pampanga. Medyo mahangin pa rin dito sa lugar na to. So yun, in-update ko lang kayo sa sitwasyon ng major road dito sa Apalit, Pampanga. At marami pa akong nakita ang video na baha pa sa loob ng mga barangay ng Apalit, no. Ayun, napaka-importante nito para sa mga bumabiyahe papunta ng Bulacan, Maynila, lalo't kung galing ka ng norte. So syempre, MacArthur Highway madalas yung dinadaanan nila, di ba? Sa mga gusto naman ninyong puntahan natin at para makita natin yung sitwasyon, comment lang kayo dyan. At para sa mga kababayan natin, and stay safe po tayong lahat. At mas maganda na po yung lagi tayong handa kapag walang sakuna, kesa naman yung wala tayong kagamitan o hindi tayo handa kapag nandyan na yung sakuna, di ba? So stay safe at lagi po tayong mag-iingat at make sure lang po na lagi tayong kumpleto sa ating mga pagkain, sa gamot at laging handa rin yung ating mga sasakyan, hindi lang sa performance kundi kapag bumaha, kailangan may taas po natin sila kaagad at para hindi po lumaki yung gastos natin sa pagpapagawa. Maraming salamat at kita-kits ulit sa next video. Maraming salamat sa inyong oras.